Ladies and gentlemen, how about raising the energy of this affair by giving each other a resounding applause? Wala na ho bang lalakas dyan? Sabi nga ho nila, ipalakpakan na may kasamang sigawan. 1, 2, 3, go! Ladies and gentlemen, welcome to Club Filipino for the launching of Attorney Vic Rodriguez for Senator Movement. Pwede niyo ho bang palakpakan ang inyong mga sarili for making it here tonight? Ladies and gentlemen, so I would like to request all of you to please rise. In times of great change, we need leaders of courage, conviction, and unwavering integrity. A man who has dedicated his life to public service, a man who has stood firm in the face of challenges, fighting not for personal gain, but for the Filipino people. This is the time for change. This is a time for leaders who serve, not rule. This is the time for the Saver. S-A-V-R. Ladies and gentlemen, a future Senator of the Republic of the Philippines, Senator Attorney Vic Rodriguez! Sa lipunan, maglilingkod ng buong. Once again, please give it up for future Senator Attorney Vic Rodriguez! Maisugal lumalaban para sa ating bayan. Republika ng non-stop palakpakan po at hiyawan bilang pagpapakita ng suporta sa ating pong minamahal na senatorial Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, our Saver! Kasangga ng bawat Pilipino. Kasangga ng bawat Pilipino. Mabigat ang tatahakin, panatag ang kalooban, dahil kasama niya ang sambayanan. Let us not give up on our nation. Let's not give up on the Filipino. Let us not give up our fight. Let's get a big round of applause for Attorney Vic Rodriguez. Ladies and gentlemen, people clap your hands. Rodriguez! 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 Attorney Vic Rodriguez! Attorney Vic Rodriguez! Attorney Vic Rodriguez! Kasangga ng bawat Pilipino. Let's not give up on our nation. Let's not give up on the Filipino. Let us not give up our fight. At this point, let's give him a time for a quick meet and greet. Attorney Vic Rodriguez, kakampi ng bawat naaapi, panadang mamayo sa lipunan, maglilingkod ng buong katapatan. Our hope, our saver, Attorney Vic Rodriguez for Senator. Tunay na maasahan, maisugal lumalaban para sa ating bayan. Republika ng Pilipinas, ang kanyang partido, ikaw at ako. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez. Narito ho ang lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta po sa inyo. Attorney Vic Rodriguez, mabigat ang tatahakin, panatag ang kalooban, dahil kasama niya ang sambayanan. Let us not give up on our nation. Let's not give up on the... Then, asking for some guidance. Prayer for our Catholic brothers and sisters is none other than Miss Cathy Binag. And for our Muslim brothers and sisters is Mr. Asam Ulangkaya. Miss Cathy?
Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito para suportahan si Attorney Vic Rodriguez. And now, we will start our prayer. Yes. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your guidance and blessing for the upcoming election in our nation. We pray for a good leader, someone who embodies faith, wisdom, and integrity. May they be a beacon of light, leading our country with grace and compassion. We ask for a peaceful election process, free from strife and discord. May the leaders who emerge prioritize the well-being of our nation and its people above all else. May they make decisions with wisdom and discernment, always seeking the common good. In particular, we lift up Attorney Vic Rodriguez as he journeys towards the election. May your hand be upon him, guiding and protecting him every step of the way. Grant him the strength and the courage to lead with humility and righteousness, with the welfare of the people at the forefront of his priorities. We pray that Attorney Vic Rodriguez may be a shining example of a servant leader, dedicated to serving our country with honesty and integrity. May he be filled with wisdom and compassion, making decisions that benefit all and bring about positive change in our nation. Lord, we place our faith and trust in you, knowing that you are the ultimate source of our guidance and wisdom. Help us to choose leaders who reflect your values and lead with love and grace. May your will be done in this election, and may the outcome be in accordance with your divine plan. We offer this prayer in faith, believing that you hear us and will guide us in the path of righteousness. Amen. Thank you. Thank you, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, we ask you for a clear victory and righteous path for our beloved Tony Rodriguez. O Allah, make him an instrument for change and inspire all of us in the Philippines to take us away from quagmire of despair of the regime that creates hardship for all of us. O Allah, grant him success and righteousness, inspire him with wisdom and patience, and surround him with your care and protection. O Allah, make his words truthful and his intention sincere for your noble sake, and provide him with those who will support him in achieving justice and prosperity. O Allah, you are capable of all of these things. You will make his campaign successful and blessed, and protect him and his family from all harm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Please remain standing. Manatili po ang lahat ng nakatayo. Buong puso at pagmamalaki po nating awitin ang ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang. Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa langit ng mga, ay hinatang tula,
seated. You may now be seated. Ladies and gentlemen, to officially open tonight's event, we have someone whose passion for service goes beyond the screen and into the heart of the nation. Former chairman of the National Commission for Culture and the Arts and president of the Cultural Center of the Philippines, ladies and gentlemen, let's give a warm round of applause for Direk Arsenio Nick Lizaso. Magandang gabi po sa ating lahat. Una-una gusto kong batiin ang ating kingmaker, Atty. Vic Rodriguez. Sana po. Tayo ay nagtitipon ngayon upang tugunan ang hamon ng kasalukuyan. In the words of Thomas Paine, an American patriot during the American Revolution against the English, he said, "These are times that try men's soul." Ang panahon ito ay isang matinding pagsubok sa ating paninindigan. History calls us. Democracy calls us. And we cannot just sit comfortably in our homes and let the forces of injustice, abuses, and oppression run rampant and destroy our nation. Let the world know that we cannot be cowed. I, for one, even in my advanced age, I live having old age, advanced age, have chosen to get out, to join you in making our combined voices heard. Gawin nating makabuluhan ang ating pagtitipon sa gabing ito. Nakatigin po sa atin ang kasaysayan. Whatever we do today will have an impact on our nation's future. Maraming salamat po at magandang gabi din po sa inyo. Direk Arsenio Nick Lizaso. Salamat po. As we move on, ladies and gentlemen, let us take a moment to acknowledge our esteemed guests, our supporters, the supporters of Atty. Vic Rodriguez joining us tonight. To lead this, please welcome none other than Hakbang ng Maisog NCR Chairperson. A big round of applause for Chairperson Manny Zapanta. Sa lahat. Sa pong karangalang i-acknowledge ang ating mga piling pantang narito ngayong gabi. At papasama po natin si Cabinet Secretary June Ibasco. Ating Yusek Pen Libras. At siyempre ang ating pambato, Atty. Vic Rodriguez. Kasama po ang kanyang may bahay na si Ma'am Mia at ang kanilang anak na si Louie. Kapiling din po natin ngayong gabi si Secretary Bebot Bello, Ambassador at si Ambassador Cora Badjen. And of course, yung ilan sa ating mga sponsors, ang mayor ng Bulacan,
Kasama natin si Ginoong June Budget, si Attorney Antonio Pastor ng Batangas City. Sila po ay ilang sa ating mga sponsor. At siyempre kasama rin natin si Ma'am Cathy Binag na bigay ng ating kandidata ng kanina. At siyempre ang ating kaibigan at minamahal na kumakandidato sa Leyte, Tacloban, laban kay Speaker Congresswoman Nene Bacale. Salamat din at narito ngayong gabi ang ating mga bagong media vloggers. Kasama rin natin ang saksi ngayon. And of course, yung iba nating mga NCR leaders. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. Napakarami rin na. At siyempre yung si Attorney Jimmy Miralles ng Labor Power Movement. Kasama rin po natin sila ngayong gabi. Meron pa po, no? Si Congressman Jess Prani, Board Member Eli Gimbaulibot, Valeriano Bale Encabol, Mayor, Vice Mayor Romulo Oli Rementilla, kasama po yung mga konsihal, Boson Romy Mendoza, Yan Ireneo Sinigayan, Marlon Sinigayan, McNeil Ivan Tumakay, Architect John Opaw, Mayor Rusilla ng Binavista, Quezon, Mayor Olidator ng Locban, Quezon. Kasama rin po natin ngayong gabi ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay Council, si Ginang Susan Caballes ng Quezon, ang kanilang Secgen, June Elacio ng Laguna, Secretary Roselyn Dueñas ng Rizal, Vice Chairman Mary Ann Calleja ng Cavite, Chairman Rafi Palet ng Batangas, Marites de Chavez ng Batangas, Chairman Joel Dorimon ng Cavite, Chairman Alexander Amaro ng Laguna, Chairman Yanjim Ariola, NCR, at Provincial Secgen Sedi S. Isguera ng Quezon. Kasama rin po natin ang Founder Emeritus Secgen Ricardo Junio ng mga Barangay Councilors. Salamat po. So much to NCR Chairperson Manny Zapanta of Habang ng Maiso. Also, let us not forget to acknowledge the President of the Philippines and China Mutual Cooperation Society Incorporated, based in Binondo, Manila. A round of applause for Mr. Andrew Shua. Also the head of Architects and Engineers for Attorney Vic Rodriguez. A round of applause for Engineer Van Valiar. By the way, let me not forget to introduce myself. I am Dexter Nicolao, your host and singer at your service. So I would like to announce that dinner is served. So please wait for our dear waiters to serve you with your food. Just stay where you are, enjoy some good convos with each other. It's time to connect, to bond, and it's time to show your love and support for Attorney Vic Rodriguez, our Senator Attorney Vic Rodriguez. And while waiting for your turn to be served with your dinner, how about we listen to a beautiful song to be rendered to us by none other than Mr. RJ Espantero. Alright, so good evening po sa inyong lahat.
And maraming salamat, magkasama na naman tayo. So last December, magkasama tayo. And magkasama rin tayo ulit ngayon. And thank you so much, Ms. Chuchi, for inviting me, our future Senator, Attorney Vic Rodriguez, and everyone, Ms. Cory, sa inyo lahat, maraming salamat. And yan, ang pupoget, nagaganda po ninyong lahat. Isa pong masigabong palakpakan muna dyan. Palakpakan natin ating mga sarili at palakpakan po natin yung Pilipinas. I know na may pag-asa pa. Diba? Kaya tayo na dito lahat dahil sa pag-asa. Alright, so I'm gonna sing this beautiful song, guys, for all of you. And kung alam niyo yung kanta na to, please sing with me. Okay? Music, please. With the sumptuous food for the night. Thank you so much to our waiters here at Club Filipino. Ladies and gentlemen, please welcome for our messages, or for the introduction of conveners, a big round of applause for Yusek Pen Libres. Good evening. Please kindly stand up and follow after me for the pledge of support. Pledge of support for Attorney Vic Rodriguez for Senator Movement. We, as volunteers members of Attorney Vic Rodriguez for Senator Movement, do hereby pledge to support his candidacy. Campaign for him among our families, relatives and friends, colleagues and organizations, and communities. Help promote the Hakbang ng Maisog advocacies on transparency and accountability, peace and security, and his stand on vital issues. Support his agenda and leadership in war against corruption, among others. We firmly believe that with Vic Rodriguez and the Filipino people, posible ang pagbabago. We shall undertake activities to strengthen the Attorney Vic Rodriguez for Senator Movement on our own volition, without expecting remuneration or exchange of favor. We undertake this pledge for love of country and the Filipino people. So help me God. Thank you. Mabuhay Hakbang ng Maisog! Mabuhay Attorney Vic Rodriguez! And at this point, to handle this portion, may I request up on stage on Abadan, NCR Chairperson of Hakbang ng Maisog, Manny Zapanta. Attorney Vic Rodriguez, may paninindigan, hindi
kanina na-acknowledge natin yung mga tumulong at sa pagsasagawa ng ating activity ngayong gabi. Pero meron tayong nakalimutan, pasensya na po, pero mabanggitin ko lang muli. Siyempre, ang pagtitipon natin ngayong gabi ay malaki ang naitulong ng ating kasama sa NCR, Ma'am Chuchi Villar. Kasama niya, si Engineer Ed Francisco. Sorry, ma'am. Si Padjo. At saka yung women sector natin dito sa NCR na pinamumunuan din ni Ma'am Chuchi. Siyempre, sa ating inspirasyon namin, si Director Nick. Dahil kahit na medyo katulad ko pong senior na sa kanya naman ay kasama pa rin natin. Nandito pa ba si Director Nick? Sir, nakatulong sa ating pero Director, salamat po. Karangalan ko rin i-announce ngayong gabi ang mga convenors natin para kay Attorney Vic for Senator Movement. Ang ating pong lead convenor ay si Capsec June Ebasco. Co-convenor po sila Yusek Pen Libres, Doc Alex Castillo, Attorney Glenn Chong, ang ating legal team. Wala yata siya ngayong gabi at meron si Sir Pete Lavinia sa media natin. Nandito pa ba? Kanina nandito sila. Of course, si Director Nick Lisaso, si Ma'am Chuchi Villar, si Attorney Jim Miralles ng Labor Power Movement, si Councilor Rani, nandito ba? Mukhang hindi nakarating. Rani Ludovico ng Quezon City. Mula sa LGU. Kasama rin natin sa convenor si Kap PG Ponce ng Balibago, Angeles City. Si Bishop John Ayuttud mula sa religious sector. Kasama rin natin si mula sa Partido Federal, Asam Kulangkaya. Pangulo ng mga Barangay Councilors ng Pilipinas, Susana Caballes. Si Datu Mussolini Lidasan, mga kapatid nating Muslim, at leader sa Mindanao at Barm. Si Joy Cruz ng social media. Kasama rin natin ngayong gabi bilang convenor ang Maisog Region 1, Sir Gilbert Sullivan, Sir Berdel de los Santos, Maisog Region 3, Sir Placido Pilosopo, Maisog Region 3, Doc Edwin Maniti, Maisog Region 3, Reyma Bansag, Maisog Region 4, at mula sa business sector si Ma'am Virgie Monton. Mula sa mga professional architect Van Balyar, at sa business sector din si Sir Herbert Magsino. Mula sa urban poor po si Sir Rex Mirano. Mula sa mga mangingisda, sa sektor ng mga mangingisda, si Ginoong Reynaldo Quintero. At sa mga mula naman sa mga magsasaka, si Ginoong Domeng Pagaraba. Kasama rin natin ang kabataang Maisog na si Ginoong JB Vitales. Engineer Ed Francisco ng C2G2, Kerry Agapay ng Bangon Bayan Laban sa Korupsyon at Droga,
sa Labor Power Movement, Ginumpadio Astilla, ang ating Congresswoman, Ate Nene Bacale, mula sa Cordillera Autonomous Region, Ginoong Paris Timangan, yung mga kapatid dating IPs, yung mula sa Igorot, Mountain Province, si Ginoong Patrick Pangoyna. Kasama rin ang dating punong barangay ng Payatas, Quezon City, punong barangay Emerita Pecson. So yun po yung ating mga conveners ngayong gabi. At meron tayong tatlong gustong magbigay ng pahayag ng suporta. Pwede po ba nating tawagan si Attorney Jim Miralles ng Labor Power Movement? Paglilingkod ng buong katapatan. Magandang gabi po. Maraming salamat kasamang mani sa mga nandito ngayon. Palita ko nandito si ating Secretary Labor Bibot Bello. Wala na. Sa lahat, si Kapsay, at of course, sa ating senador, kasamang Vic Rodriguez. Alam mo, sabi nga, manggagawa, kadalasan, ang tawag namin kasama. So, sa lahat ng kasama ngayon, magandang gabi ulit. Unang-una, kanina bibilang si Yusik Pinpin diba? Kailangan daw natin ng 20 millions. Diba? Alam niyo po, yung Labor Power Movement, nabuo ito sa panahon ng kumandidato si President PRRD. Sapagkat kami naman sa Labor Movement, maraming grupo po yan. So kami lang sa Labor Group ang sumuporta kay PRRD. Alliance, Association of Genuine Labor Movement, at Labor Power Movement. Ngayon, nationwide po ang membership namin. Luzon, Visayas, Mindanao. At may mga lang kaming affiliate sa Cebu, Mining, at binanggit ni kasamang Pinpin kanina, pinaka malaking botante natin sa buong Pilipinas ay Region 4A. Diyan po ang maraming union, sapagkat nandiyan po yung mga factory. Kaya, sabi ko, magyayabang na ako ng konti. Nagkwenta na si kasamang Pinpin kanina Di ba? Nung kami sumuporta kay PRRD, hindi naman kami nagpanalo. Pero malaking bilang po yung suporta ng mga manggagawa. Sapagkat accounted po namin yun. Organized group po kami. Solid po yan. So, kung ilan ang membro namin, binibilang ho namin yan, times 5 po yan. Sa bawat pamilya, mayroon kang minimum na 5 botante. Di ba? Kaya, sigurado po yung suporta namin kay kasamang Vic. Sapagkat naunawaan namin sa maraming kandidato o senators, siya isa sa mga nagdadala ng programa para sa mga manggagawa. Kaya po, maaasahan po ang aming suporta ay inyo. Kaya kasamang Pinpin, diba? Yung 20 millions ninyo, ibigay nyo sa amin yung kalahating milyon. Yabang lang po yun. Yabang po. Maraming salamat. Ngayon, para makita nyo po yan, kung gaano ka lakas ang Labor Power Movement. Diba? Mayo 1 po kami ang mag-i-sponsor
ng rally para kay kasamang Vic. Bakit ano po yan? Kaya inimbitahan po namin kayo, hindi lang para sa amin mga manggagawa at lahat ng nandito, sana sumama po kayo para maipakita natin kung gaano kalaki ang suporta sa ating senador at pangungunahan po ng mga manggagawa sa pamamagitan ng Association of Genuine Labor Organization at Labor Power Movement. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Tawagan po natin si Datu Mussolini Lidasan para sa kanyang message of support. Nang maayos sa lipunan, lingkod ng buong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi po, before I deliver a message, in-explain ko po yung pangalan ko. Since grade 1, sinasabi nila, bakit Mussolini? So, minsan hinahanap nila sa akin si Hitler or sino man yung mga sa World War II leaders. Actually, my name is taken from two Maguindanaon words. Musol and Lini, which means a man full of love. That's what my mom wanted me to become, which my wife doesn't agree. So magandang gabi po sa inyong lahat. It is truly a significant moment as we acknowledge the decision of Attorney Vic Rodriguez to run for senator last year. His candidacy reflects not only his commitment to public service, but also our aspirations and values as a nation. Let us take a moment to recognize the importance of this endeavor and the impact it can have on our future. Attorney Vic Rodriguez boasts a rich background and impressive qualifications that underscore his legal expertise and extensive experience in public service. With many years dedicated to the field, he has developed a deep understanding of the law and commitment to justice. Throughout his career, he has been an unwavering advocate for good governance and has spearheaded meaningful reforms aimed at improving the legal landscape. His passion for ensuring that justice is served is evident. On one of the key reasons we support him, not only in BARM but in Mindanao, because his commitment in improving the lives of the Filipino people. He has a proven track record that exemplifies integrity, dedication, and a deep sense of responsibility towards the Filipino people. His vision for the Philippines extends beyond mere words. He seeks to implement legislative reforms that prioritize transparency and accountability. His focus on fostering peace and security stands at the forefront of his agenda, clearly illustrating his aspiration for a better future for all of us. As we head into the upcoming elections, it is crucial to recognize the importance of electing leaders who are not only competent and trustworthy, but also possess a clear vision for the future. Attorney Vic Rodriguez embodies these qualities, making him an excellent choice of our electoral support. His leadership has the potential to bring about transformative change, shaping the course of our country's future in a positive direction. By endorsing him, we are investing in a leader who can truly make a difference. And I want to make this opportunity to reaffirm my strong support for Attorney Vic Rodriguez's senatorial bid. I have unwavering confidence in his ability to serve our nation effectively. I also would like to express my heartfelt gratitude to all of you, your attention and commitment to our country. Our collective dedication to building a better future for all is what our country needs today. Maraming salamat po. Salamat po, Datu. Ang panghuli pong magbibigay ng message of support ay mula sa kabataan, Ginoong J.B. Vitales ng Kabataang Maisu.
feedback na nabigay ka na kayo amin. Or shall I say, good evening to each and everyone right here. Okay? My name is Jamie Vitales. I am currently SK Federation Treasurer of Binalonan, Pangasinan. Ito po ay hometown ng aming governor at ng congressman ng 5th District. And aside from that, I'm also proud to be a part of Maisog Youth as a leader. Sa ngalan ng lahat na maisog na kabataan, hindi lamang sa Luzon, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao, na nagkakaisa kami sa pagpapakita ng suporta at pagkilos upang mailuklok ang ating Senador, Atty. Vic Rodriguez. Buong buo ng kabataan or kabataang maisog ay handa na po upang samahan kayo dahil naniniwala kaming mga kabataan sa phrase na posible ang pagbabago para kay Atty. Vic Rodriguez, para sa kabataan, hindi lamang sa Maisog, kundi sa buong Pilipinas. Senator Atty. Vic Rodriguez, handa na po kami at buong-buo ang aming suporta sa inyo. Hindi lamang para sa bayan, pati na rin sa pagbabago at para sa kabataan. At sa target na 20 million, kasama mo po ang kabataan na magpapanalo sa inyo para sa nararapit na halalan. Maraming salamat at good evening sa akin. Thank you very much. And at this point, ladies and gentlemen, we shall now be moving on to the ceremonial. Well, as a gesture of support to Hakbang ng Maisog and to Atty. Vic Rodriguez, the ceremonial signing at the pledge wall. Sir Manny? Para po sa ating ceremonial signing ng ating pledge of support kay Atty. Vic Rodriguez, nais ko pong tawagan ang mga kinatawan ng sektor na mula sa Urban Poor, Rex Merano, mula sa business sector, Ma'am Virgie Monton at Sir Hebert, nandito po ba si Sir Hebert Maxine. At mula sa mga manggagawa, Atty. Vic, Atty. Jim, at mula sa mga magsasaka at mangisda, Ginong Reynaldo Quintero at Pagaro. Nice din po natin nanyayahan si Atty. Vic Rodriguez. Isang masigabong palakpakan naman po para kay Senator Atty. Vic Rodriguez. Yung po masasaksihan ang pagpirma sa ating pledge wall bilang tanda ng suporta sa Hakbang ng Maisog at sa ating pong Senator Vic Rodriguez. Atty. Vic Rodriguez, mabigat ang tatahakin, panatag ang kalooban dahil kasama niya ang sambayanan. Let us not give up on our nation, let's not give up on the Filipino, let us not give up our fight in our war on corruption. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Mga kaibigan, pagkatapos po ng ating programa ay magkakaroon din po kayo ng pagkakataong lumagda sa ating pong Pledge of Support Wall. Maraming salamat po. Thank you so much, NCR Chairperson Manny Zapanta. And as we move on, ladies and gentlemen, we have something for you, an audiovisual presentation. For Senator number 56, Atty. Vic Rodriguez,
posible ang pagbabago. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, senador ng sambayan ng Pilipino. Attorney Vic Rodriguez for Senator, number 56. Attorney Vic Rodriguez, posible ang pagbabago. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, senador ng sambayan ng Pilipino. Attorney Vic Rodriguez, kakampi ng bawat naaati, nagdadang maayos sa lipunan, maglilingkod ng buong karapatan. Attorney Vic Rodriguez. There we have it, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. And now, having the honor and privilege to formally introduce the man of the hour, a big round of applause for the Headquarters Chief of Staff. A round of applause for Dr. Alex Castillo. Good evening. Martin Luther King once said, "We may all have come on different shapes, but we are all now in the same boat." For Vic Rodriguez. Hard time will always reveal true friends. Nakilala ko siya just recently on a very hard journey. And as we go along, I have seen how faithful and loving husband and father he is, an honest and trustworthy public servant, a man of integrity, a Filipino fighter. We call him SAVR or Saver for a reason. He is a savior of our national budget, a savior of the people's money, a savior of country's dignity and pride. A true maiso. Ladies and gentlemen, Attorney Victor David Rodriguez. Rodriguez, kakampi ng bawat naaati, hangadang maayos sa lipunan, maglilingkod ng buong katapatan. Attorney Vic Rodriguez, may panindigan. Malapakan naman ho na malakas! Maraming salamat at magandang gabi muli sa inyong lahat. Isang malaking karangalan na nagkaharap-harap muli tayo at napapansin ko palaki ng palaki ng palaki ng palaki ang ating grupo. Just 4 months ago to be exact, October 8 of 2024, hindi ho ako ang dapat nakatayo sa harapan ninyo ngayong gabi. 4 months ago, hindi ko nakitaan ang aking sarili na ako'y muling iikot sa buong Pilipinas, mangangampanya, at higit sa lahat, hindi ko nakitaan na ang kinakampanya ko pala yung sarili ko na. I was invited January 28, 2024 to be part of the coming out of Hakbang na Maisog sa Davao upon the invitation of President Duterte and of Cabinet Secretary Juni Basto. And so I went doon sa January 28, 2024 event natin sa Davao. Ang Hakbang na Maisog
is a social movement that's advocating for transparency, accountability, peace, and security. And just a brief background, noong January 28, 2024, ang mahigpit na tinututulan ng hakbang ng Maiso ay yung huwad na People's Initiative at Peking Charter Change. Iyan ang mahigpit na tinututulan ng hakbang ng Maiso. At nagtuloy-tuloy yung ating pagkilos at naging matagumpay naman sapagkat itinago nila pansamantala yung Peking People's Initiative at huwad na Charter Change. Tinago lang nila yan pero nakaambayan. At nagpatuloy nga yung hakbang ng Maiso, nandyan na hinaharang tayo sa lahat ng ating pagkilos. Ito'y payapa at malayang pagpapahayag ng ating pagtutol sa maraming baluktot na polisiya at pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Naharang tayo, hindi tayo binibigyan ng permit. Yung mga mayor na binigyan ng permit, suspendido. Yung mga mayor na nagbigay ng permit, dinismiss sa serbisyo. Ganyan kalala ang supresyon na ating pinagdadaanan magpahanggang sa ngayon. At nung papalapit na ang deadline ng filing ng candidacy, nag-usap-usap patuloy ang hakbang ng Maiso. I cannot forget the encouragement I got. First from President Rodrigo Roa Duterte. He asked me, anong plano mo, Vic? Sabi ko, wala Mr. President. Tuloy-tuloy lang tayo sa hakbang ng Maiso. Sasamahan ko kayo sa pag-iikot at ang ating advokasya for transparency, accountability, peace, and security. Sabi ni Pangulong Duterte, dapat kang kumandidato bilang senador. Mr. President, hindi po para sa akin yan. Tutulong ako, mangangampanya ako, pero hindi po para sa akin yan. Sabi niya, hindi, pag-isipan mo. Sige ako, mahaba pa naman. Nagpatuloy yung aming ugnayan at yung ating hakbang na Maiso, hanggang sa hindi na talaga maiwasan na pag-usapan ng politika sapagkat papalapit na yung deadline ng filing ng candidacy. Subalit ako rin mismo sa sarili ko ay hindi ako kumbinsido na ako ang dapat na naririto. I was all for President Duterte had he run for or decided to run for senator. Sinabi ko yan kahit kay Manong June, bigyan nila ako ng kahit kapirasong espasyo, pag-isipin niyo ako, pagtrabahuin ninyo ako, sasamahan ko si Pangulong Duterte mangampanya 24/7. Subalit may mga ibang plano na nagaganap sa ating buhay hanggang sa dumating yung October 5. Nagpulong-pulong yung core group ng hakbang ng Maiso. Nandyan pa rin siyempre si Ma'am Chuchi na kasama doon sa pagpupulong at nag-usap-usap. Papunta sa akin yung direksyon, papunta sa akin yung hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Hindi ko makakalimutan yung aking sinabi. Why should I even consider running for senator? Am I even known enough nationwide for me to consider running for senator? Yun ang aking tanong sa kanila. Hindi ko sinabi, ako ba'y kilala na enough for me to win? No. Ang sabi ko sa kanila, ako ba'y sapat ng kilala sa buong bansa para i-consider ako na kumandidatong senador? Subalit yun nga, nung gabing yun, nabuo ang consensus at lahat ay nagsabi na tutulong sila all the way at ating tinanggap ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na posisyon. Fast forward to today, napakarami ng issue. Hindi na lamang yung Peking Charter Change sa tuwad na People's Initiative. Kasalukuyan, nandyan yung laganap at talamak na korupsyon. Grabe ang kurakot sa gobyerno. At yan ay napatunayan natin nung ating ipinakita kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab, yung mga blanco doon sa tinatawag nating Final Bicameral Conference Committee Report. Pilit nilang tinanggi. Nariyan ng unang sinabihan, sinangaling daw si Pangulong Duterte. Hindi pala kontentong Malacanang. Sinabing kami raw ay mga huwad at malisyoso dahil ang aming pinapakita ay hindi naman totoo. Subalit aming ipinakita ang aming pinangahawakan at bandang huli ang sinasabi ng Malacanang
hugas kamay, wala raw silang kasalanan kung sakaling may blanco itong Bicameral Conference Committee report. At nagpatuloy, nakita naman natin ang naging resulta ng paglalahad na yan. Galit na ang sambayan ng Pilipino. Nararamdaman na ng mga korap sa gobyerno yung galit ninyo, sambayan ng Pilipino. Kung kaya't minadali nila at final yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung mga hamon na ating kinakaharap. Subalit hindi tayo magpapatinag at hindi rin tayo muli magpapabudol at magpapadala dito sa ginagawa nilang diversion. Itong impeachment complaint or yung articles of impeachment na transmitted na sa Senado ay isang malaking distraction o diversion. Gusto nilang mawala ang usapin sa napaka-maanumalyang 2025 budget. Yung 2025 budget is illegal, immoral, criminal, unlawful, and unconstitutional. Subalit makikita natin, hindi lamang yung 6.325 trillion 2025 budget ang kanilang ninanakaw. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay tahasan na nila pinagtatangkaang nakawin. Huwag tayong pumayag. Iilang elitistang mangbabatas, lagay nyo ng 300 elitistang mangbabatas laban sa 32 milyong Pilipino. Kasama ako, kasama kayo. Yan ang ninanakaw nila sa atin. Huwag tayong pumayag, magipaglaban tayo. Protektahan natin, hindi lamang si Inday Sara Duterte, kundi ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Protektahan natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino who lawfully, legally, constitutionally and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. At ngayon gabi, isang gabi ng fellowship and thanksgiving, maraming salamat. Alam mo ninyo, when I decided to accept the challenge na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, lininaw ko sa ating mga kasama sa mga maisog, wala tayong partido, wala tayong pananalapi, at wala tayong sapat na materyales. That was October 5. Mikot po tayo, hanggang sa ngayon, mikot tayo sa lahat ng iba't ibang panig ng Pilipinas. And I would like to say thank you to all of you. Hindi ko maramdaman na kulang ako ng materyales. Hindi ko maramdaman na kulang ako ng pondo sa kampanyang ito dahil sa inyo. Ang dami kong nakakaharap na tao. Yung iba'y nagdo-donate, 20 pirasong tarpaulin, 50 pirasong tarpaulin, 20 pirasong t-shirt. Ito'y galing sa kanilang perang pinaghirapan. Na dapat sana ay iuwi na lamang nila para merong pagkain sa kanilang hapagkainan. Subalit, binibigay nila ito sa ating kampanya. Hindi dahil ako ay si Atty. Vic Rodriguez. Hindi. Nalalaman ko yung kahulugan. Sa bawat sentimo, sa bawat pisong ibinibigay ninyong tulong sa ating kampanya. Gusto ninyo ng pagbabago. Gusto ninyo ng katinuan sa gobyerno. Gusto ninyo na higit na mabuting bukas para sa atin at higit sa lahat para sa ating mga anak. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido. Kahit saan ako magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami, patuloy sana kayong maging boses namin, tuloy-tuloy po ang pagbabago, bantayan ninyo ang ating budget, huwag kayong pumayag na nakawin ang ating pera, at huwag kayong pumayag na apihin ang ating pangalawang Pangulo. Subalit hindi ko po kayang mag-isa ito. Kinakailangan ko po kayo. Kinakailangan ko ang tulong ninyo, kinakailangan ko ang suporta ninyo. And I know tonight, I do not have to even ask for it.
You've given me your support even before this night came about. Nararamdaman ko yung inyong tulong, yung inyong tiwala, yung inyong suporta. At ito rin po ang aking inspirasyon. Sinabi ko ho sa aking core group, salamat kay Manong John Vasco, tinanggap na maging campaign manager. Salamat sa aking mga kasama. Alam mo nila, kahit si Yusek Pen Libres, nakakaramdam din po ako ng pagod katulad ninyo. Subalit sinabi ko sa kanila, wala akong karapatang magsalitang pagod ako, hindi ako lalabas, hindi tayo iikot. Sapagkat nakikita ko sa lahat ng panig ng Pilipinas, napakaraming volunteers na kumikilos para sa ating kampanya. At hindi ko po kayo bibiguin. Yeah. 3 days from tonight, magsisimula na opisyal ang ating kampanya. Malayo na po at malaki na rin ang ating na-cover na lugar. Marami na rin po tayo nagawa at marami na rin po ang ating mga nakasama at higit na lumalaki ang ating samahan. Subalit, wala pa po tayong naipapanalo. Ang naipapanalo natin ay yung puso at damdamin ng mga Pilipino ay naniniwala na panahon na maglagay kayo ng bago sa Senado. At sa tulong po ninyo, makakapaghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 pagpatuloy tayong magkaisa. At again, tonight is not the night to be making political speech in front of you. It's more of me saying thank you to each and every one. Maraming salamat.